equals, naririnig ba ako? Ingin ng video singo sa kapitbahay. So may given naman guys na x squared, p of x equals quantity x squared plus 1 cube times x minus 5. Tapos yung pinapahanap is degree ng polynomial. So ano kaya magiging sagot kung pinapahanap yung degree nito? So pag sinabi yung degree ng polynomials guys, yung pinakamataas ng exponent na meron ka, ayun yung ibig sabihin ng degree ng polynomial. So ano kaya magiging degree ng polynomial natin? So kung meron kang x squared plus 1 na naka-cube tapos x minus 5, ano kaya magiging degree? Try nyo, pwede nyo itry yan guys kasi madali lang yan eh. Hindi. So dapat marunong ka dito ng concept ng ng sa exponents. O marunong ka mag power rule ng exponents. Diba may x squared ka dito and naka-cube siya. So ano yung x squared na naka-cube? So magiging x raised to 6, tama? Kasi 2 times 3 ginagawa natin dyan. Eh naka-times pa siya sa x. So yung x cube, pag tinimes na natin sa x, di ba ang exponent ng x is 1? So ito naman product rule. Hindi, kasi may 1 pa dito eh. So 6 times 6 plus 1 magiging 7. So yung highest degree natin is 7. Yung highest degree guys, ito nakikita natin sa leading term. Ano yung siya ginagawa? Pag kapag may ganyan. Basta ganyan. Nag-given. Gets yan? Gets yan! Basic. Next tayo guys. So, evaluate. So, let's say meron naman tayong limit na x squared plus 3x minus 4 as x approaches 2. So, ano kaya magiging limit? So pagdating naman sa limit guys, meron naman tong iba't ibang way ng pag-solve. Actually, if ever na hindi magiging, kapag polynomial yung function, kung alam mo yung pinagkaiba ng polynomial sa not polynomial, mas madali siya ma-determine. So yung ginagawa pag polynomial yung function, you can just substitute the value ng limit mo. So ibig sabihin, sa case na to kasi, this quadratic lang naman, then wala naman siyang denominator, hindi naman siya naka-radical. So polynomial yan. So meron tayong limit, direct sub lang yan actually. So magkakaroon ka ng 2 squared plus 3 times 2 minus 4. So yung ginagawa lang is sinasubstitute natin yung value ng x, which is 2. So ito guys, magiging 4 plus 6 minus 4. Then 4 plus 6 is 10, minus 4 is 6. So magiging 6 yung sagot. Siya ginagawa. Pag pwedeng i-direct sub, ginagawa lang direct sub. So ngayon, next tayo. So let's say meron tayong 4x squared minus 9y squared equals 36. So kung meron naman tayong given guys na 4x squared minus 9y squared equals 36, what type of conic daw ito? So ang conics guys, meron siyang 4 na pagpipilian. Pwede siyang circle, pwede siyang parabola, meron ding ellipse, at meron ding hyperbola. So madali lang naman to i-distinguish actually. So ano na natin? Paliwanag na natin. So sabi natin kanina na kapag circle yung given, yung x squared tsaka y squared natin is same yung coefficients, then naka-plus yun. Yan yung patandaan natin. So kunyari 2x squared tapos 2y squared tapos naka-plus, circle yun. Then kapag parabola naman, kunyari meron tayong x squared tapos y squared, y lang. So it's either yung x yung y squared or yung y yung y squared. Ganun lang yun. Isa lang dapat may squared sa kanila. It's either yung x or yung y. As for ellipse naman, para siyang circle guys, naka-plus din, pero yung coefficient mo is magkaiba.
So kung 3 to, eto 4, tas naka-plus, naka-squared yung mga variable mo, ellipse yan. Siyempre yung hyperbola is naka-minus. Pero x squared, y squared din siya. So ganoon siya ginagawa pag mag-distinguish ka ng hyperbola. So ibig sabihin, kung meron ka ditong x squared, y squared, then naka-subtract to, this is hyperbola. So titig method, pwede mo yun magawa. Gets? So, yun. Wala na. Ano pa? Ano maganda gawin? Ano daw? Integration. Nag-integ ka na eh. Hindi ka pa nag-usawa sa integ. Ikaw nag-usawa sa integral. Ha? Iba na lang. Magandang given. Hindi lalo na kung ikaw nagtuturo. May bahala kayo dyan. Ayoko na yan. Nakasakit sa ulo yan eh. Ito naman guys. So let's say meron tayong given na x cube. Mamaya try natin. Minus 2x squared plus 4x minus 1, then over x minus 1. So what is the remainder? So pinapahanap lang naman yung remainder ng given natin, pero actually madali lang to. Pwede mo to i-solve using long division or synthetic, nakadepende kung ano yung pinakamadali para sa'yo. So I think sa case na to synthetic na lang natin, pero pwede rin siyang ano guys, remainder theorem eh. So pwede mo siyang gawing synthetic division, long division, or remainder theorem. So pinapahanap lang naman yung remainder, pwede mag remainder theorem. So remainder theorem muna tayo. So yung ginagawa sa remainder theorem guys, yung x minus 1 natin na denominator, equate lang natin yan sa 0, then makukuha natin yung value ng x which is 1. So ipa-plug lang natin to sa lahat ng variable x natin sa given or sa numerator. So which means magkakaroon ka ng 1 cube minus 2 times 1 squared plus 4 times 1 minus 1, which means magkakaroon tayo ng 1 kasi 1 cube is 1 minus 2 plus 4 minus 1. Sundan? So ngayon meron tayong 1 minus 2 plus 4 minus 1. So pwede natin ito makancel guys. Then yung negative 2 plus 4 magiging positive 2. So magkakaroon tayo ng remainder which is 2 using remainder theorem. Pero sabi nga natin pwede mo siya makuha rin as sa synthetic division. Kapag synthetic division naman yung gagawin mo, actually same process pa rin. Yung denominator, equate mo lang siya sa 0 which is 1 pa rin. Then gagamitin natin yon pang divide sa mga coefficient natin. So bago ka mag-start, lagi mong tatandaan na kailangan yung mga naka-descending order, pababa yung exponent. So from 3, 2, 1, tsaka constant, dapat laging ganun. So total okay naman to, 3, 2, 1, tsaka constant na. Kunin na lang natin mga coefficient nila. So meron ditong 1 sa x cube, meron negative 2, then meron tayong positive 4, then negative 1. So nakuha na natin yung sagot, 'di ba? Which is 2 using remainder theorem.
So yung ginagawa is binibring down lang naman yung una, then i-multiply natin dito sa kabila. So 1 times 1 magiging 1, then i-add lang natin to, negative 2 plus 1 is negative 1, then multiply ulit doon, magiging negative 1, i-add ulit, magiging 3, then i-multiply ulit doon, magiging 3, then yung negative 1 plus 3 is 2. So ibig sabihin eto guys yung remainder din, which is eto siya. Pero pwede rin yan long division, pero hindi na natin gagawin yung guys, pero kasi ito lang kasi sa papel eh. So ganun siya ginagawa. You can just use remainder theorem. Siyempre remainder theorem ka na.